Yan. Yan, nag-relay. O yan, yung isa nawala na oh. Yung isa naiwan, nakaprotect pa rin siya oh. Yan. Bali, yan yung issue na ipipix natin for today's video. Welcome to my vlog. For today's video, eto, puro tayo power arm, sunod-sunod ah. Eto. Yan. Shoutout sa may-ari nito. Salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo, sir. From taga-Bagbag lang naman to. Taga-tawid lang ng highway sa amin. Sa Oyo, Bagbag tawid lang. Para i-recommenda sa atin na isang tropa rin na technician din. Ayun, ulitin ko, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin, sir. Trident na CA7. Pang ilang CA7 ko nang ginawa ito, na halos common lang yung issue. Kaya dinala to dito sa akin. Ang issue nito ay usual, nakaprotect. Usual na issue ng mga ganitong unit. Ito hindi ko na tinakpan ha. Baka sabihin nyo sa previous vlog ko nung nakaraan, sa vlog ko nung nakaraan taon na tinakpan ko yung dito nagalit sila sa akin kasi tinakpan ko na yung pangalan. Hindi, nagkataon lang kasi yun na yung sticker dito nakalagay, yung sticker na may-ari. Yan, nakalagay dito. Kaya tinakpan ko lang. Tinakpan ko yung sticker. Hindi yung ito yung pangalan na tinakpan ko ha. Yung tinakpan ko is yung sticker doon. Labo naman ng ibang nanonood na sinabi sa atin bakit ko na tinakpan yung pangalan. Hindi ko tinakpan yung pangalan doon. Nagkataon lang na yung sticker ng may-ari dito. Nakalagay dito. Dito niya nilagay yung sticker nila. Siyempre, pinapangalagaan nila yung pangalan ng... May pinapangalagaan silang pangalan. Tinakpan ko lang din. Tapos ang sabi ng iba, tinakpan ko na yung pangalan. Ayan o, walang takip yan. Trident na CE7. Yun. Dahil nga yung issue, protect yung kabilang channel. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, naka-plug in na yan. Ayan, naka-bulb muna ako. Ayan. Ayan, nag-relay. Katagal lang yung delay ng protect nya. O yan, yung isa nawala na oh. Yung isa naiwan, nakaprotect pa rin siya oh. Yan. Bali, yan yung issue na ipipix natin for today's video. So ngayon, bago natin simulan yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe or sa mga hindi pa nakapag-follow ng page natin, sa Facebook page, paki-follow ng Facebook page natin. Para kahit paano yung mga trend naman. YouTube channel natin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then hit mo yung bell button dyan sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan na natin. Hindi naman tayo nagpo-full demo tutorial na gaano, or kung meron man, basta mabaklasin natin, papalitan, and then papakita ko lang sa inyo yung mga pinagpapalitan ko. And then sa cost ng ganitong unit na yung mga nagpo-protect, kadalasan yung nasisira dyan sa na-encounter ko ay yan, yung trimmer na yan oh. Yan, kadalasan nasisira yan. And then nag-usap na kami ni sir nito na sabi ko, sir, ipipix bias ko yan. Ipipix bias ko siya. And then ito, dagdagan ko na lang ng isang pares to. Yan, dito and then dito. Kasi marami naman akong output na Toshiba dyan na 5200 and then A1943. Kasi para wala na siyang blanco. Hindi ko na i-review to kasi nakailang gawa na ako nito, na-review ko na rin to. Baka sabihin ng iba, ulit-ulit na lang yung video natin. Hindi ko na i-review to. Yan, at pahaging ko na lang sa mga hindi pa nakapanood na review natin. Yan. Yung parts is yung SMD, yung ibang parts na mga maliliit. Yung iba naman ay malalaki. Yan. Tapos 2, 4, 6, 8, 8 capacitor na 63 volts, 10,000 microfarad. Sa class H na ito, 80-40, 0-40-80. Sukatan muna natin ito. Try kong sukatan ito and then ito. Kung ano yung pinagkakaiba nila. Ito medyo palyado na to. Mataas na yung rate nya, yung bilang nya. Hindi na siya accurate. Switch on pala. Tagal talaga ng delay nya. O yan, nakatanggal na yung protect na isa. Yung isa meron pa. Kasi yung ibang na-encounter ko ganito, umiinit yung kabilang channel. Pero sabi ni sir dito, hindi naman daw umiinit. Or baka hindi niya lang napansin. Ayan, ito basic emitter. Ayan siya, naka 0.4, di ba?
Mataas yung rate niyan, halos nasa 0.3 lang yan. Ang gagawin natin mamaya dyan, gagayahin natin itong kung ano yung bias dito. Yan dun yung ipapalabas natin pag na-fix bias natin. Tandaan nyo, ayan ha, yan labas niya. Yan, halos nasa 0.4 dito. Pero alam ko, sobra na mga 2 guhit tong tester ko eh. Dito naman, ito walang bias. Wala oh. Yan, wala siyang bias. Baka mamaya pumutok yung fuse nito. Buo naman eh. Pan lang talaga. Naka yung trimmer lang. Yan na lang gagawin natin. Basta ito, wala tayong makuha dito eh. Ulitin nga natin. Simple naman. Wala tayong makuha. Wala talaga oh. Dito nasa 0.4 oh. Dito wala talaga oh. Wala akong makuhang bias. Tapos steering natin yung voltahe nya. Yan 250. Negative pala to. Okay, ito lang pasensya na kayo, magalaw yung camera natin. Meron naman voltahe oh. Yan, ibig sabihin walang bias. Sa ngayon stay tuned lang kayo, babaklasin lang natin tong board. Unahin natin dito sa may kabilang channel. Yan, para may paggagayahin tayo. Nabaklas ko na yung dalawang board. And then ito sa visual check natin, dito tayo medyo nalungkot. Yung inakala natin minsan na yung sa trimmer lang, hindi pala. Ito, sunog oh. Isumin natin. Yan, linaw ng camera natin. Sunog ito sa may OP amp nya. OP amp kasi ito. Side to ng 5532. Ito OP amp. Ito preamp nya. Ito relay. Ito yung sa stepper nya. Yan. Sunog oh. Tapos itong isa oh. Saan ba yun? Ito. Yan, ito. 5401 and then kapares niyan 5512 to sigurado. 551 nga ito. Yan, bali magto-troubleshoot tayo rito. Okay lang kasi meron tayong paggagayahan. Kumbaga kung ano yung value rito, yun papalit natin dito. Balikan natin sa normal viewing yan. Dito 332 to eh. 332 bali 3.3. 33 tapos add 20 3.3. Yan, gayahin na lang natin dito kung ano yung mga value rito is gayahin natin dito. And then siguro kasira itong 5532 na ito, baka sira yan kasi dyan galing yan eh. Tapos sana yan lang. Medyo mahirap mag troubleshoot yan kasi maliliit. Wala tayong pamalit ng ganyang mga pyesa. Ipapalit natin yan is yung malalaki na. Yan. So ngayon, babalikan ko kayo pag na-troubleshoot ko. Na-troubleshoot ko na. I-troubleshoot muna natin ito bago i-fix bias. Yan. Kaya pala wala siyang bias eh. Ito, wala namang problema yung output nito. Kasi kung may problema yung output nito, puputok ito. Sira itong fuse. Dito lang to, dito siguro sa OP amp lang. Itong ilang araw natin. Pasensya na kayo hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko siya ito troubleshoot. Kasi kung ipapakita ko pa sa inyo, abutin tayo ng siyam-siyam. Ano, bali papakita ko na lang sa inyo yung mga naging nangyari. Ayan, para makita na rin ni sir. Kasi sinabi ko naman sa kanya na makikita niya sa vlog to eh. Ayan, yung mga pinampapalitan ko. Tingnan nyo kung gaano kadami yung nasira. Ito, may jumper nga oh. Kasi nasunog yung linya. Diba? Kung saan ako naputol na vlog na side or part. Ayan, sunog to dito. Sunog to dito. Dito sa may 33. Ay, 33, 3.3. Ayan, 3.3 yan eh. Yan, halos lahat ng mga mababang voltahe sunog yan. 470, 150 ohms. Dali yan. Tapos, sira ito. Yung MGE na 150, 33. Wala na, naligpit ko na yung transistor. Tapos, sira rin yung 5532 na yan.
Saan na ba yun? Ito. 55, 32 sira. Yan, kinahoy ko lang yan. Burado pa nga, oh. Baka sabihin nyo, binura ko. Hindi. Ganun talaga yan. Pero galing din sa input yan. Kaya sa may OP amp. Yan. Tapos, itong 5401. Baka may counter nyo mga ganitong unit, ha. 5401 sira ito. And then, 551. Buo yan. Tapos, itong dito sa may diode, oh. 47, 44. 12 volts to, eh. Sira yan, dalawa na yan. Tapos, nasira yan. Ngayon, napapalitan ko na yan. Yung mga sira dyan, napalitan ko na. Pati itong 5532, ito, sira ito. And then, lahat ng mga, kailangan matyaga kayo mag-check ng paisa-isa ng mga malakuto na yan. Mas maganda pa ito kasi may mapagkukuhanan kayo ng ideya rito. Kung may masunog man, kasi kadalasan sa SMD, kapag nasunog yung SMD, automatic, hindi mo na makita yung value or numero. Kaya gagawin mo, gagayain mo itong kabila kasi ito buo ito, eh. O yan, palitan na natin. Sabi ko ganun pa rin, hindi pa rin pantay yung voltahe. Yung pala, ayan, oh, yung tingnan nyo yung dinugtong ko na yan, oh. Yung maliit na yan, oh, lakuto. Yan, dito yan, parang fuse yan. Tiningnan ko, yung value niyan is 2A2 ampere na, basta parang fuse siya, eh. Na tingnan ko sa may parang Google, eh. Rekta yan ng ground. Kaya nung na-open yan, kasi nasira ito, eh, sira itong diode, sira ito. Nung na-open yan, wala nang, yung center tap na wala na. Kaya nasisira itong 5532. Kasi supply ito papunta rito, eh. Kasi may OP amp niya. Yun, dali. So ngayon, naging okay na ito. Natin ng bias. Bali, hirap pa. Yan, tanggalin ko na itong isa muna. Tinanggal ko lang ito kasi ipipix bias na rin natin yan, eh. Para sabay na lang. Ayun. Ito nakakabit to. Ang hindi lang nakakabit ay yung mga ito, mga maliliit na kable. Ito lang naman sa importante sa may high rail niya, eh. Ayan. Nakaon na. Walang harang. Sana okay na. Kasi nahirapan tayo. Ngayon nasa 0.5 to. 0.4. Ayun, oh, pantay naman, oh. Sabihin, pwede na ikwanto. May audio na to kung sakali. Ang gagawin na lang dito ay i-fix muna natin. Sensya na kayo, guys, ha. Talagang hindi ko talaga ma-ipo-full demo sa inyo na. Kasi meron nga akong video na uli dyan, yung sa may Ace na CE5 yun, eh. Parang full video na nga kalabasan nun, alas na sa kalating oras. Grabe, haba. O, yan. Oo na, wala lang ilaw to dito kasi hindi pa nakakabit yung mga indicator. Dito lang tayo sa high voltage. Ito. Dito, alas na sa 0.25 lang. Yan, o. 0.3. Nasa 0.3. Yan, yung gayahin natin to dito. Kaya may palabas natin yung 0.3 rito. Ngayon, ito na lang unahin natin. Baba natin to dito. Or, ito na nga lang. Para man pagkumparahan tayo. Madali naman baklasin ito, eh. Ang value nito is 332. Yan, 3.3. 3.3, siguro mga 2.7. Pwede siguro 2.7 yan. Yan. Oh, kitang-kita nyo naman yung tinahi ko. Yan, sir, oh. Kita nyo naman yung tinahi ko, ah. Yan. Medyo awkward lang siya kasi yan may jumper, oh. Kasi nga, kita nyo naman na sunog na linya, oh. Sunog na pyesa dyan. Yung 3.3 yan, eh. Tumawid siya dyan. O, wala na. Kaya, kailangan mo talagang gawin yung anong diskarte na lang. So, kaya, stay tuned lang kayo. Papalitan ko lang muna ito. Bali, ang naikabit ko ay value nito ay 2.7. Yan, 2.7, ah. 3K yung trimmer. Yan, sukatan natin. Tignan natin kung anong mangyari sa bias niya. Yan. Baba. Mababa. Kumpara mo dito. Ito yung stock niya, eh. Yan, dapat taasan natin konti. Ayan, oh, stock yan. Ito yung pinilit natin, 2.7. Mababa na konti. Try natin yung 2.5. Try natin yung 2.5. Kapag nagbago,
Tingnan natin kung tataas siya or bababa. Stay tuned lang kayo. Ang pinalit ko is 2.5. Wala akong 2.5 na direkta, 1.5 and then 1K yung nilagay ko. Ano, 1K and then 1.5, magiging 2.5 yan in series. Ayun, sukatan natin kung anong mangyari. Kung tataas ba siya or bababa. Ito. Lalong bumaba. Lalong bumaba siya. Yan, hindi pwede ito. Masyadong mababa. Ibig sabihin, kapag binabaan mo yung bias, binabaan mo yung value, bababa yung bias. Pag tinaasan mo yung value, tataas yung bias. Ang gawin natin dito, 2.7 kanina, medyo bababa. Gawin natin 3K. Sapol sa 3K yan. Baka 3K naman talaga yung kwan ito. Value. Ayun o, nakalagay nga 3K. Pero dito, 332, hindi 3.3 yan eh. Lagyan natin ng 3K. Kasi 3K naman nakalagay dyan o. Pero sa trimmer, 3.3 ah. Ito. No, 332. Nagdaggan ng 2 0. Hindi 3,300 o 33. Palitan ko lang ng 3K diretso. Bali, wala akong 3K. Dalawang 1.5. Dalawang 1.5 yan. Nabasan niya yung 3K. Ito yung kanina oh. 1.5 and then 1K, 2.5. Bumaba lalo. Dito sa 3K, malamang sa full to. Ayan. Ito na. Sukat tayo ulit. Ano naman pag pipix bias eh. Or pagbabayasing is dagdag bawas na naman. O ayan oh, sa full oh. 3K. 3K yung value nito. Dito, yung stock niya. O ayan, sa full oh. Diba? Oh. Gawin natin, ganun din dito. Bali, pipix bias na lang din natin ito. Palitan na rin natin yan. Tapos, ano ba bang kan dito? Usapan namin ni sir dito kasi mag-add pa ng transistor eh. Medyo talo sana sa kontrata dito kay sir eh. Sa sitwasyon ng unit niya eh. Ayan, bali mag-add na lang ako ng transistor. Hindi, mag-pipix pala nito. Ipipix natin ito, mag-add tayo ng transistor and then yung babalik na sa heatsink ito. And then para ma-audio test natin, para hindi na umaba lalo yung video natin. Ay, balik ko na yung board nito. Tapos ito, lagi kong bisita oh. Nandun Soto oh. Abangan nyo na lang yan oh. Yung unit na yan, may mga class D tayo ngayon eh. Basta abangan nyo lang ah, bawal lang muna yan pa suspense. Bali, binalik ko na, tapos pinalitan ko na yung ayun oh, nagiging 1.5, 3K na rin yan. Series. Naka-fix bias na. Tapos nagad na tayo ng transistor. Ito, iba na yung washer niya, malapad. Again sa iba. Same din naman dito. Kompleto na sir ha. Mapanood mo to eh, kompleto na to. Yan. Ang kulang na lang dito is tornilyo na lang. Ayun. Ay nakakapit na ako na speaker. Dalawa yatang sub na yan eh. Ayun, malaman na lang natin yan pag pinatugtog natin. Tapos mic. Ito ang audio source natin. Ngayon, doon natin eh. Marami tayong pansa yun dito. Wala nang protect. Nung nakaraan ito, nakaprotect to eh. Yan, bago natin patunugin to, recap po na natin yung ginawa natin. Ayan. Pag mga gustong gayahin, yan lang. Wala akong eksakto ay tuturo sa inyo eh. Kasi ako, manamano ko itong content race eh. Ang diskarte lang dyan, kung ano yung value dito, is yun lang yung value rito. Same lang yan. Para may idea kayo. Tapos, SMT, medyo mahirap dyan. Mahirap mag-calculate ng value. Kusapin nyo na lang si paring Google. Tanong nyo kay paring Google, sasagutin kayo niya kanong value yung meron dyan. Ayan. Ang bias nito is nasa 0.3. Kita nyo naman kanina eh. Natin kung anong audio natin na kalagay dito. Sana walang copyright. Ito yung channel 2, yung good. Ito yung channel 1 na nakaprotect. Anyway, audio no. Mahina kasi wala tayong processor. Ganoon naman talaga, power up. Mahina naman talaga to eh. Walang processor eh. Tapos nakalow tayo eh.
sakto sa bias, wala na problema yung bias nito. Okay na. Yan lang, mahaba na yung video natin. Eh, susunod tayo eh. Pwede mo pakita ito, no? Ayun, pakita natin. Ito muna, isa-isahin natin. Bago tayo magtapos, para may abangan. Ano yung mic natin? Layo ng mic natin, ah. Yan, ito pala eh. Yan, ito. JBL na 800. Tapos, ito. Basahin to. CLBX. Sabihin na lang natin CLBX na lang. Yan, DS12 and then DS18. Yan mga abangan nyo sa susunod na video natin. Kakana tayo ng mga Class D ulit. So yun, balik tayo rito. Okay na? Ayan o. Nalaglag pala yung mic ko kanina eh. Sana marinig nyo sa mic one. Sa background. Mahina kasi wala pang processor eh. Hindi nasa 700 watts lang din naman to. Yun na, success na yung operasyon natin. Medyo pinahirapan ako pero kahit papano nadaan sa tiyaga. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sir from Bagbag, tawid lang naman to eh, taga-Grisar to eh. Okay na sir, yung A7 na amplifier mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo rito sa akin. Yun, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin. Always on Daguna, 24/7. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.